Magandang araw sa ating lahat. Good morning everyone. Before we start, I would like to encourage everyone na tayo ay tumayo at simulan ang araw na ito ng isang dasal. Maraming salamat Panginoon. Bago tayo umupo, inaanyahan ko ang lahat. Let us arrange our seats properly and let us pick up the treasures na makikita natin sa ilalim ng ating mga upuan. Maraming salamat. And for our attendants, say present if they're here. Okay, there's no absent. Very good. Okay, before we start, nais ko lamang itanong, ano ba yung natutunan natin kahapon? What have we learned yesterday? Ano ba yung pinag-aralan natin kahapon? Yes? Yes, very good, Eloisa. That's correct. Okay. Now, again, good morning everyone and welcome sa ating asignatura, Aralin Panlipunan, ang tugon gamit ang kalaman at karunungan. Today, before that, I'll show you a picture first. Okay? Just tell me kung ano yung nakikita niyo sa larawan ito. Yes, Stelward. Yes, may nakikita kang tubig. Okay? Ito ay, anong klaseng tubig ito? Ilog. Very good. How about Stelward? Yes? Lupa? Anong klaseng lupa yan? Bundok. Okay, very good. So sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga katangiang pisikal ng Asya. Okay, saan nga tayo? Isang bansa nga tayo nabibilang? Bansang Pilipinas. Okay, saan makikita yung bansang Pilipinas? Anong kontinente? Very good. It's Asia. So, ang bansang Pilipinas ay makikita sa kontinente ng Asia. So, sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga katangiang pisikal ng Asia. Okay? Na ano ba yung mga layunin sa aralin ito? Matutukoy natin ang pangunahing katangiang pisikal ng Asia. So we could be able to identify yung mga physical features and characteristics of Asia. Pangalawa, mauuri ang anyong lupa at anyong tubig. Ano ba yung mga anyong lupa? Ano ba yung mga anyong tubig? And lastly, may papaliwanag ang kahalagahan ng ito sa buhay ng tao. So we could be able to learn and explain the importance of learning this physical features or mga katangiang pisikal ng Asya at paano ba ito nakakaapekto sa buhay at pamumuhay ng mga mamamayan. Okay? Now, to start, let's have a palaro first. Okay, let's have a game. It's very simple. You just have to raise your hand, kanang kamay, kapag ito ay anyong tubig. Kaliwang kamay naman, your left hand, iyong itataas kapag ito naman ay anyong lupa. So again, itaas ang iyong kanang kamay kapag ito ay anyong tubig. I'll be showing you pictures. You have to identify kung ito ba ay anyong tubig or anyong lupa. So again, kanang kamay pag anyong tubig, kaliwang kamay pag anyong lupa. Are you ready? Yes, very good. So unang larawan, tingnan niyo. Ito ba ay anyong lupa or anyong tubig? Raise your hand. Okay. Very good. Ito ay anyong lupa. Ito ay mga bundok. Okay? So, ang mga bundok ay anyong lupa. Pangalawa, ito ba ay anyong lupa or anyong tubig? Itaas ang ating mga kamay. Very good. Ito ay anyong tubig. Pangatlo, ito ba ay anyong lupa or anyong tubig? Itaas ang ating kamay. Very good. That is anyong lupa. Pang-apat, karagatan. Nakikita natin ang mga isda. Ito ba yung anyong lupa or anyong tubig? Itaas ang ating kamay. Yes, that's correct. It's anyong tubig. And lastly, ito ba yung anyong lupa or anyong tubig? That's correct. Ito ay anyong lupa. Okay? So, yung mga larawan pinapakita ko ay yun yung mga halimbawa ng mga katangiang pisikal. So, ano yung mga napapansin nyo sa larawan ito? Ito ang apat na larawan. Yes? May I have, sino ba? Yes, we have here giraffe, okay? Ano ba yung napansin niyo sa larawan ito? Okay, very good. So makikita niyo yung iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. So you have answered na ito ay isang anyong lupa, ang desierto ay isang anyong lupa, kasali na yung mga bundok, at saka yung mga dagat ay mga anyong tubig. So sa larawang ito, makikita niyo ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Pangalawang tanong, bakit mahalagang malaman ang katangiang
pisikal ng isang lugar. Why is it very important to know yung mga katangiang pisikal ng isang bansa, ng isang kontinente? Okay? Let's have here Mitchie, or are you? Okay? Bakit nga ba mahalaga? Kasi, yes, upang malaman kung paano namumuhay ang mga tao sa isang lugar. That's correct. So, malalaman natin ano ba yung klase ng pamumuhay meron ng isang tao. Okay? Kung anong klaseng katangiang pisikal ang meron sa lugar nila. Okay? That's correct. Paano maaapektuhan o naaapektuhan ng kapaligiran ang pamumuhay ng tao? Paano nga ba? How does it affect yung pamumuhay ng mga tao sa isang lugar? Okay, anybody? Yes. Naapektuhan ang hanap buhay, ano pa? Tirahan, at yung way of life, yung pamumuhay ng tao. Halimbawa, kapag ito ay nakatira malapit sa dagat, anong klaseng pamumuhay meron sila? O di kaya, pag nasa mga bundok, okay, anong klaseng pamumuhay meron sila? So, we can say na yung pamumuhay ay more on agrikultura, pananim, prutas, palayan, okay? So, it defines, okay, or it reflects yung way of life ng isang tao based doon sa katangiang physical na meron doon sa lugar nila. So today, we will discuss the physical characteristics of Asia and how this affect lives of Asians, yung mga tao na nakatira sa Asia. So ano nga ba yung mga katangiang physical? These are the natural physical features found a place such as mga bundok, ilog, karagatan, desyerto. Okay? Unang-una, yung mga bundok, mountains. Ano nga ba yung mga bundok? Ito yung matataas na anyong lupa na may matarik na dalisdis at taluktok. Okay? So, you can see that in different places in the Philippines, yung mga bundok, yung matataas, yun yung tinatawag natin bundok na ma-classify natin as anyong lupa. We also have here the rivers, o yung mga ilog. Okay? Ito yung dami ng tubig tapang na patuloy na umaagos patungo sa dagat, lawa o iba pang ilog. Pangatlo, desyerto. Malalawak na ito yung lupain na kaunti lamang ang halaman at ulan. So, mostly yung mga cactus doon yung nanumumuhay sa mga desyerto. And we also have here yung mga dagat. Okay? So, yung mga dagat, ito yung mga malalawak na anyong tubig alat. Okay? Na nakapaligid sa mga kontinente at pulo. So, yung mga pamumuhay ng mga tao dito, ang isda. Okay? So, ang katangiang pisikal ay bahagi ng kalikasan na mahalaga sa buhay ng tao. So, later on, we will learn bakit o gaano kaimportante itong mga katangiang pisikal sa buhay ng mga tao. So, let's define and explain and let's discuss one by one. So, let's start with anyong lupa. So, ano nga ba yung mga halimbawa ng anyong lupa? Sino makapagbigay? Yes, tama. Isa doon ay bundok. Meron din tayong bulkan, talampas, kapatagan at desyerto. Okay? So, ito yung mga halimbawa ng anyong lupa. Okay? Tingnan ninyo yung paligid. So, makikita mo na meron tayong mga anyong lupa. Okay? Pangalawa, anyong tubig. Ano nga ba yung mga halimbawa ng anyong tubig? Sino makapagbigay? Yes, that's correct. Yun ay mga karagatan. Okay? Dagat, ilog, lawa. Yun yung mga halimbawa ng anyong tubig. So, kadalasan tayo ay naliligo sa dagat, sa ilog. Okay? So, yun yung mga anyong tubig. Now, tingnan natin yung mapa ng Asia. Okay? Kung saan yung ating bansa ay nabibilang sa kontinente nito. Let's take a look with the map of Asia. So, ito yung mapa ng Asia. Saan yung Pilipinas? Andito. Okay? Maliit lang siya, no? Okay? So, ito yung mapa ng Asia. And you know what? Asia is the largest continent in the world. Ang Asia, ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Okay? It has diverse physical characteristics that greatly influence the lives of people. Napakalaki ng Asia. Kaya, maraming katangian, iba't ibang katangiang pisikal, iba-iba yung katangiang pisikal na makikita natin sa Asia. Kung saan itong mga katangiang pisikal
ay nakaka-impluwensya, nakaka-apekto sa buhay ng mga mamamayan o mga tao na nakatira sa Asia. Okay? At this point, let's learn paano nga ba nakaka-apekto sa buhay ng tao, sa mga mamamayan, ang mga katangiang pisikal ng Asia. Okay? Ang mga kapaligiran ay hubog sa ating pamumuhay. Nagbibigay ito, nag-uugnay, at nagbibigay inspirasyon sa ating araw-araw. Unang-una, hanap buhay. Okay? Hanap buhay. So I have mentioned earlier yung mga tao na nakatira sa malapit sa mga bundok, okay, sa mga kabundukan. So mostly yung mga pamumuhay nila ay agrikultura, pananim ng palay, putas, gulay. So it affects sa livelihood ng tao, sa pamumuhay. Okay? Pangalawa, transportasyon. Nagpapahintulot sa mga taong kalakal ng kapaglakbay at makarating sa iba't ibang lugar. Okay? Pangatlo, klima. Nakaka-apekto ito kasi, pwedeng uminit, tulad dito sa Pilipinas, minsan naman malamig. Okay? It affects the lives of people. Lalo-lalo na pag nag-iiba yung ating klima. Okay? Kultura, hugis ng ating paniniwala, kaugalian, wika, sining ang paraan ng pamumuhay at panguli ay ang turismo or tourism. Okay? Nagdadala ng sa mga tao ng magagandang lugar, lalo na dito sa Pilipinas. We can see a lot of tourist attractions, tourist spots na nagpapalakas sa lokal na ekonomiya at nagpapahalaga sa kalikasan at pamanang kultura. So, these are the reasons why it's very important to learn yung katangiang physical kasi it greatly affects the lives of people, nakaka-apekto ng malubha sa buhay ng tao. And it's very important na pahalagahan natin ang ating kalikasan, ang ating kapaligiran para sa magandang bukas. Okay? Lalo-lalo na for our next generation. Now at this point, okay, so I want everyone to group yourself into 5. 4, 5, yes. Let's have pangkatang gawain or group activity na pinamagatang Explore Asia. So ako ay magbibigay sa inyo ng mapa ng Asia. Okay? Each group will be given a map of Asia. At the same time, mga larawan at mga salita. So ano nga ba yung gagawin sa mga materyales na aking ibibigay sa inyo? So you only have to identify the physical features. You have to tukuyin kung anong physical ang larawan na ibigay ko sa inyo. Pangalawa, uriin ito. You have to classify kung ito ba'y anyong lupa or anyong tubig. At panghuli, you have to explain its importance. Paliwanag ang kahalagahan ng larawan na inyong ginamit o inyong napili. Okay? So sa pamantayan ng pagmamarka ng ating pangkatang gawain with our group activity, there's a total of 20 points. So, kawasuhan ng sagot, that is 10 punto. Pagtutulungan, okay, I'll be roaming around. I'll see kung paano tayo nagkakatulong sa ating grupo upang makagawa ng isang output. So, yan ay 5 punto at ang presentasyon later on, you have to present your output and that is 5 points, a total of 20 points. Okay? So, I give you 10 minutes to do this. Okay? So, timer starts now. Okay, so time's up. I'd like to invite the first group to present their output. Okay? And kindly answer these questions. Okay? Sa unang grupo, bakit maraming tao ang naninirahan malapit sa mga ilog at dagat? Bakit nga ba? Bakit maraming yung nakatira malapit sa ilog o di kaya dagat? Okay? Dahil ito ay nagbibigay ng pagkain, tubig, hanap buhay at madaling transportasyon. Very good. Okay, let's clap our hands to our group. First group. Okay? Now let's have the second group. Okay, second group. Paano nakaka-apekto ang geografiya sa kultura at kabuhayan ng mga tao? Paano nga ba? Paano nakaka-apekto yung kultura sa kabuhayan ng mga tao? Yes? Ito ay nakaka-apekto sa paraan ng pamumuhay,
trabaho, tradisyon, at ano pa? Pagkain ng mga tao. Okay, very good to our group number 2. Let's give them a round of applause. Okay, let's have the last group. Okay, ang tanong, kung walang mga ilog, okay, as if na walang mga ilog sa kontinente ng Asia, paano magbabago ang buhay ng mga tao? Ano pag walang ilog? Okay? So, paano pag walang ilog, magiging mahirap ang pagsasaka. Ano pa? Kakulangan sa tubig at mapituhan ng mga transportasyon at kabuhayan. That's why, dapat balansin. May anyong lupa, may anyong tubig, okay? Para hindi mawalan ng kabuhayan yung mga mamamayan. Okay, very good. Okay, let's give ourselves a round of applause for a great presentation and, for producing a good output. Okay? Now, at this point, nais ko lang itanong, ano ba yung natutunan natin sa araw na ito? Okay? Aha moment. So we have learned, yes, Christian, what have you learned today? You have learned? Okay, very good. You have learned yung mga major physical characteristics of Asia, mga katangiang physical. Ano ba yung mga halimbawa nun, Christian, na na-discuss natin earlier? Mga bundok, ilog, desyerto. Okay, very good. So, yun ay, how do you classify yung mga katangiang physical? Yes? Yes, Joven! What are those? Anyong lupa at anyong tubig. Thank you so much, Joven. Okay, ano pa? Ano yung natutunan natin ngayon? Yes, Janet. We have learned the difference between anyong lupa at anyong tubig. So, when you say anyong lupa, yung mga landforms. Okay? Anyong tubig naman, these are bodies of water. Mga bahagi ng daigdig na binubuo ng tubig. Okay? Last one. Who wants to share? Anybody? Yes, we have here Laika. Okay? Laika, what have you learned today? You have learned about the importance of katangiang physical. Ano ba yung importansya ng katangiang physical? Okay? Nagbibigay ng pamumuhay sa tao. Okay? Very good. It gives livelihood. Okay? Ano pa? Ano pa? Ano yung importansya ng katangiang physical? Humuhubog sa very good. Okay? That's correct, Salvi. Kultura. Okay? Ito yung nagbibigay identity sa atin. Lalo na sa bansang Pilipinas, sa ating bilang mga Pilipino. Okay? Ito yung humuhubog sa atin. Okay? Very good. So those are the things that we have learned today. Yung mga katangiang physical ng Asia, gaano ito ka-importante, and nauuri natin kung ito ba yung anyong lupa or anyong tubig. Okay? Sa puntong ito, let's have a quiz. Okay? It's a quiz time. So ngayon, anong gagawin? Iuri lamang ito sa anyong lupa or anyong tubig. You just only have to classify if it's anyong lupa or anyong tubig. Okay? I'll give you this paper and you just only have to write on the left side of your paper. Okay? Left side, no, right side. You just only have to write anyong lupa or anyong tubig. So there are 6 words. Okay? So these are the words. Ito yung mga lugar na inyong i-classify, iuri kung ito ba'y anyong lupa or anyong tubig. Halimbawa, Mount Everest. Okay? Mount Everest. So isulat lamang, ito ba'y anyong lupa or anyong tubig. So remember, when you say anyong lupa, ito yung mga landforms, anyong tubig, yung bodies of water. Naintindihan? Okay, very good. So I give you 5 minutes to do it. Okay? Timer starts now. Okay, time's up. Maaari nyo nang ipasa inyong mga papel. Wag lang tayong tumayo. You just have to pass your paper to the person in front of you. And a count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Very good. May I have your papers? Okay, thank you so much. And for your assignment, para sa inyong takdang aralin, okay, ang inyong gagawin ay you have to bring pictures of physical features found in your community and explain how they help people. So, ang gagawin, bukas, okay, magdadala kayo ng larawan ng mga katangiang pisikal na makikita sa inyong lugar. Halimbawa, larawan ng ilog. Kung may ilog kayo sa inyong lugar, okay, dalhin bukas at i-explain kung ano ang importansya ng kahalagahan ng ilog sa inyong lugar. Kung may mga bundok sa inyong lugar, okay, bukas inyong dalhin ng larawan at ipaliwanag kung ano ang kahalagahan ng mga bundok sa inyong lugar. Okay? So yun lamang ang inyong gagawin as your assignment. So again, bring pictures of physical features found in your community and explain how they help people. Magdala ng larawan at ipaliwanag ang kahalagahan nito sa buhay ng tao sa inyong lugar, sa inyong komunidad. Okay? Magdala ng mga larawan ng anong pisikal na matatpuan sa inyong komunidad at paliwanag kung paano ito nakatulong sa mga tao. Naintindihan? Okay, very good. So that's it only for today. And before we end, let's go back again to our objectives. So ating mga layunin. Anong layunin number 1? Yes, can you read? Yes. Natukoy ba natin yung mga katangiang pisikal ng Asya? Yes, very good. Yung ibang katangiang pisikal ng Asya, may mga bundok, ano pa yun? Ilog, desyerto, karagatan. Okay? Pangalawa, maupuri ang yung lupa at ang yung tubig. Makaka-identify at classify na ba tayo kung ang bundok ay anong lupa at anong tubig? Yes or no? Yes. Sige nga. Yung karagatan, anong lupa at anong tubig? Anyong tubig. Very good. At pangatlo, na ipaliwanag or maipapaliwanag na ba natin ang kahalagahan ng mga ito sa buhay ng tao? Yes? Yes or no? Yes. So, sige nga. I'd like one person to share kung isang halimbawa lamang na importansya ng pagtukoy at pag-alam ng mga katangiang pisikal. Yes. Veron? Yes. Okay. Ano yun? Okay, very good. Ito ay nagbibigay hanap buhay. Okay? So, I'm so happy and so glad that you'll be able to learn those things, okay, in order to realize these objectives na kung saan natukoy natin ang mga katangiang pisikal, we'll be able to classify yung anong lupa at yung tubig, and we learn yung mga importance, okay, ang kahalagahan ng mga ito sa buhay ng tao. To end, always remember that environment plays a big role in shaping human life. Therefore, we must value and protect our natural surroundings. Protecting our environment means protecting our future. Because ang kinabukasan na nakasalalay sa kung paano natin, okay, kung ano yung ginagawa natin sa araw na ito. So we need to protect, pahalagahan, protektahan, okay? And let's always value yung kung meron, paano meron tayo ngayon. Kasi nakasalala yung kinabukasan. Okay? So, yan lamang ang ating aralin sa araw na ito. Okay, ang mga katangiang pisikal. And to end, I'd like to request everyone to please stand up. And thank you so much and see you tomorrow. See you!